morning, sir. This is my report. At ang ang topic na kinaya sa Pilipino ay gamit at tungkulin ng wika. Ito ang kanyang panimula. Ang wika ay malagang bahagi ng buhay ng tao. Ito ang pangunahing kasangkapan sa pagkikiusap, pagpapahayag ng damdamin at kaisipan, at pagbuo ng ugnayan sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ng wika, naipasa ang kulturang tradisyon, kaalaman at pagpapahalaga mula sa isang henerasyon patungo sa nasusunod. Ang ulat na ito ay tumatalakay sa gamit at tungkulin ng wika sa sarili, pamilya, lipunan, bansa at daigdig. Gamit at tungkulin ng wika sa sarili. 1. Ito ay mga example ng gamit at tungkulin ng wika sa sarili, sir. 1. Pagpapahayag sa saloobin at damdamin. Nagagamit ang wika upang maipahayag ang saya, lungkot, galit, at iba pang emosyon. Number 2. Pag-iisip at pag-uunawa. Sa tulong ng wika, mas nagiging malinaw ang pag-iisip at pag-aanalisa sa mga bagay. Number 3. Pagbuo ng identidad. Ang wikang ginagamit ng isang tao ay nagpapakita ng kanyang pinagmulan, kultura at personalidad. Halimbawa, pagsulat ng diary o pakikipag-usap sa sarili upang maunawan ang nararamdaman. Number 2. Gamit at tungkulin ng wika sa pamilya. Number 1. Pagpapatibay ng ugnayan. Nagiging daan ang wika sa maayos na komunikasyon at pagpapaunawa sa loob ng pamilya. Number 2. Pagpapasa ng pagpapahalaga at tradisyon. Sa pamamagitan ng wika na ituturo ng magulang ang mabuting asal at kultura sa mga anak. Number 3. Paglutas ng suliranin. Mahalaga ang wika sa pag-uusap at pag-aayos ng hindi makakaunawaan. Halimbawa, pagkikipag-usap sa magulang sa anak tungkol sa mga tamang asal. Number 3. Gamit ang tungkulin ng wika sa lipunan. Ang gamit ng ito ang number 1. Pakikipag-ugnayan sa kapwa. Nagiging posible ang pakikipagtulungan at pakikisama sa iba't ibang tao. Number 2. Pagbibigay impormasyon. Ginagamit ang wika sa balita, anunsisyo at babala para sa kapakanan ng mamamayan. Number 3. Pagpapanatili ng kaayusan. Ang mga batas at alituntunin ay naipapahayag sa mga pamamagitan ng wika. Halimbawa, mga anunsisyo o komunidad at talakayan sa barangay. Gamit at tungkulin ng wika sa bansa. Pagkakaisa at pagkakakilanlan. Ang wikang pambansa ay simbolo ng pagkakaisa ng mga mamamayan. Number 3. Pamamahala at batas. Ginagamit ang wika sa paggawa at pagpapatupad ng mga batas at patakaran. Number 3. Edukasyon at kaunlaran. Mahalaga ang wika sa pagtuturo at pagpapalaganap ng kaalaman. Ito ang kanya. Halimbawa, paggamit ng Pilipino sa mga opisyal na dokumento at paaralan. Katulad sa mga ganyan. At number 5. Gamit ng tungkulin ng wika sa daigdig. Number 1. Pandaigdigang komunikasyon. Nagiging tulay ang wika sa ugnayan ng iba't ibang bansa. Number 2. Pinapapalitan ng kultura at kaalaman. Sa pamamagitan ng wika, nagkakaroon ng palitan ng ideya at kultura. At ang una ay ang wika ay mahalaga bahagi ng buhay ng tao. Ito ang pangunahing kasangkapan sa pakikiusap sa pagpapahayag ng damdamin
at kaisipan at pagbuo ng ugnayan sa kapwa sa pamamagitan ng wika na ipasa ang kultura, tradisyon, kaalaman at pagpapahalaga mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang ulat na ito ay tumatalakay sa paggamit ng tungkulin ng wika sa sarili, pamilya, lipunan at bansa at daigdig. At ang pangalawang topic ay na ibinahagi ang mga halimbawang sitwasyon na nagpapakita ng gamit at tungkulin ng wika. Ulat. Gamit at tungkulin ng wika. Ang wika ay isang mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay ginagamit sa iba't ibang sitwasyon upang makipag-usap, magbigay impormasyon at ipahayag ang ating damdamin. Narito ang ilang halimbawa ng mga sitwasyon na nagpapakita ng mga gamit at tungkulin ng wika. Number 1. Sitwasyon. Isang guro na nagturo sa klase. Number 2. Gamit ng wika. Paliwanag ang mga konsepto, magbigay ng mga halimbawa at sumagot sa mga tanong ng mga estudyante. Tungkulin ng wika. Pang-edukasyong impormasyon. Ito. Pag-uusapan sa tindahan. Sitwasyon. Isang customer nagbumili ng mga produkto sa tindahan. Gamit ng wika. Magtanong tungkol sa mga produkto, magbigay ng mga order at magbayad. Tungkulin ng wika. Transactional komunikasyon. Number 3, pagpapakilala. Sitwasyon. Isang tao na nagpapakilala sa isang bagong kakilala. Gamit ng wika. Magbigay ng pangalan, magbigay ng pangalan, magbigay ng impormasyon tungkol sa sarili at magtanong ng tungkol sa iba. Tungkulin ng wika. Sosyal na nagpapakilala. 4, pagsulat ng liham. Sitwasyon. Isang tao na sumusulat ng liham sa isang kaibigan. Gamit ng wika. Magbigay ng balita, magkwento ng mga karanasan at magpapahayag ng mga damdamin. Tungkulin ng wika. Personal komunikasyon. Number 5, pagpapasya. Ang sitwasyon. Isang grupo ng mga tao na napapasya tungkol sa isang proyekto. Gamit ng wika. Magbigay ng mga opinyon, magdebate at magkasunduan. Tungkulin ng wika. Pagnegosasyon, pagpapasaya. At ang last, buod. Ang wika ay isang mahalagang kasangkapan na ginagamit sa iba't ibang sitwasyon upang makipag-usap, magbigay ng impormasyon at ipahayag ang ating mga damdamin. Ang mga halimbawa sa itaas at nagpapakita ng iba't ibang gamit tungkulin ng wika sa pang-araw-araw na buhay. Thank you lang sir. So, yun lang sir. Thank you.